Hello guys, at dito nga madaling araw pa lang gumising na ako. At pagkatapos ay nagpainit na rin ako ng tubig para sa kape. Ngayong araw kasi kailangan natin gumising ng maaga kasi may lakad tayo at medyo malayo-layo ito. Tsaka mabigat din ang trabaho natin ngayong araw. Malalaman nyo rin pagkatapos ko magkape. Pero sa ngayon magkape muna tayo pang patanggal ng alimpungat. Kasi nagising ako ng hindi na oras. Hindi naman talaga ako nagigising ng ganito mga oras. Napilitan lang ako ngayon. At kung titingin nga sa paligid, napakadilim pa. Ilaw nga lang ng cellphone ko to. Tara, kape tayo. Nice. At dito nga hindi ko inaasahang liliwanagan ako ng ganito. Isinandal ko lang kasi matapos ako magkape, nakaiglip pala ako. At dito nga dismayado ko kasi maliwanag na nandito pa rin ako sa baba. Kung ba't nasabi kong baba, aakyat nga pala tayo ngayon dun sa bundok. Kung bakit tayo aakyat sa bundok, yun ay dahil magbubuhat tayo ng ampalaya. Ngayon kasi ang araw ng pagpipita sila sa bundok ng kanilang mga tanim. Tanim ng pinsan ko. At sa ngayon itong problema ko, basang damo. Itong kalaban ko sa pag-akyat. Ito kasi ang magiging dahilan kung bakit magiging madulas yung tsinelas ko. Kaya ito, siguradong mahihirapan ako nito sa pag-akyat. Ang problema kasi nakalimutan ko magmedyas. Yun siguro dahil kamamadali ko na rin. Nalimpungatan kasi ako. Siguro nagtataka kayo kung bakit may nahagip na kubo-kubo tong camera ko. Dito kasi ako ngayon sa pasyalan dito sa amin. Isang tourist spot din na tinatawag. Ito nga pala yung Warasi Wills Force o Warasi Wills River. Matatagpuan to dito sa amin sa Lupao Nueva Ecija. At ito na nga ang simula na akyatan. Natapos na tayong duman sa ilog, kaya naman sisimulan na natin umakyat papuntang bundok. Ito na ang seryosong lakaran. Hihingalin ka rito at siguradong matatanggal ang taba-taba mo rito. Siguradong gising na rin ako dito mamaya-maya. At dito nga ramdam ko na yung tense ng pag-akyat. Sumasakit-sakit na rin yung mga tuhod-tuhod ko na para ba ako nirarayuma. Ang hirap kasi nito, matagal-tagal na rin ako nung huling umakyat. Kaya parang naninibago ako ngayon. Lalo pat hindi ako nagising ng maayos. Kaya siguro gantong pakiramdam ko. Hirap lumabas ang pawis ko. At dito medyo malayo-layo na rin yung nakyat ko. Halos andito na rin ako sa kalagitnaan ng unang bundok. Akyat nga pala tayo ng dalawang bundok. Ito pa lang yung una at ito yung kalagitnaan. Medyo matarik na itong daan na to, kaya dito iniisip ko, hindi kaya ako madulas dito mamaya. Pero malalaman natin mamaya pagbaba ko. Ang nakakakaba pa niyan, umulan pa kahapon, kaya basa itong lupa. At medyo yung ibang parte ng lupa na putik, naku siguradong madulas. At dito pagod na talaga ako, pero nagtataka ako kung bakit wala pa rin akong pawis. Hindi ko maintindihan yung katawan ko ngayon. Ang hirap pa ng ganitong pakiramdam, para kang tinatamad pag di ka pinagpapawisan. At dito pasensya na nga pala kayo kung medyo magulo yung video. Dito kasi yung lakad ko, lakad ng pangmabilisan. Kailangan ko kasi marating doon agad. At dahil malapit na nga ata sa tuktok ng unang bundok, tumanaw muna ako sa kabayanan. At dito nga masasabi kong hindi na rin basta-basta yung lakad ko. Mga nasa 2 kilometro na rin yun mahigit o kulang-kulang 3. Ang masaklap pa nun, hindi patag yung nilakad ko. Baku-baku na, makyat pa, matarik pa. At dito nga kailangan ipagpatuloy ko ng paglalakad. Hindi ako pwede magpahinga ng matagal. Kailangan pag nagpahinga ako, hihinga lang ako. Tapos tuloy na ulit. At dito nga hindi pa ako nakakalayo pero natanaw ko tong bayan. Ang gandang pagmasdan ng bayan na sinisikatan ng araw. Hindi nga lang makuha ng camera ko kasi medyo malabo. At yung may red flag na yun, doon tayo nang galing kanina. Kita nyo naman kung gaano karayong na nilakad natin mula rito. Halos 2 paanan na rin ng bundok ang ating dinaanan. At sa haba-haba nga ng nilakad ko, narating ko na rin ang tuktok ng unang bundok. At dito meron din pala kaming pahingahan. Dito pala kami nagpapahinga kapag ganun nangangalay na kami sa aming mga dala. At dito nga napansin kong bali na tong sandalan nung isa. Kaya nako medyo delikado na to. Kaya nga dito napagpasyang kong ilapag muna yung camera at testingin ko tong lalapagan ko mamaya. Baka naman pag nilapag ko dito yung dala ko biglang babagsak, nako po. Hindi ko pa naman kayang buhatin mag-isa.
Dito ginagalaw-galaw ko, ginugunyo-gunyo ko pero parang okay naman. Matibay pa naman. Halos nakarang taon pa kasi ito nung last kong ginawa. At dahil okay naman na, ipagpatuloy na natin ang paglalakad. Kailangan pa nating makarating dun agad. Naalala ko kasi wala palang kasama dun yung pinsan ko. May mimita siya mag-isa, naku kawawa naman. Para naman matulungan ko, kailangan maaga ako makarating. At dito nga napakamot na lang talaga ako sa ulo na makita ko tong hamog. Siguradong mababasa na naman itong tsinelas ko. Papahirapan na naman ako nito sa paakyat. Sa bagay, hindi bali ng madulas paakyat, wag lang sanang madulas pababa. Sana naman pagbaba ko mamaya wala nang hamog para hindi naman madulas. Minsan talaga nag-i-enjoy din ako sa pagyakat sa bundok dahil dito sa aking mga natatanaw. Kita nyo naman ang ganda ng kagubatan at kabundukan. At ayun, dun nga pala tayo galing. Napakalayo na nang narating natin. At dito nga narating na rin natin tong tuktok na ikalawang bundok. At malapit na rin nga pala tayo dun sa pupuntahan natin. At dito hindi ko natanaw yung pinanggalingan natin kaya hindi ko na may turo sa inyo. Natatabunan na rin kasi ng ilang bundok. Ang masasabi ko lang dito sa nakikita ko ngayon, ang astig nito sa personal. Iba lang talaga sa camera. Hindi mo makikita ng talagang malinaw. Sayang naman. At dito nga tanaw ko na yung kubo-kubo dito sa tuktok ng bundok. At sa mga hindi nakakalam kung bakit may kubo-kubo dito sa tuktok ng bundok, ay dahil yan sa may mga taong nagtayo. Charot. Bali ang kubo-kubo na yan ay pinatayo ng DNR. Yan kasi ang pahingahan ng mga taong nagtanim dito ng kawayan. At syempre, isa ako ron. At bali sa likod ng kubo-kubo na yan, doon natin matatagpuan yung tanim na ampalaya. Bali doon na yung destinasyon natin. Ayun na yung mga ampalaya. Nakikita nyo na ba? Ikaw ba naisip mo na kung gaano kahirap ang lalakarin namin mamaya at ganto kalayo? Mula dito ibababa namin yung nakasakong ampalaya papunta dun sa pinanggalingan natin kanina. Kung papatagin lang yung dinaanan ko, mga nasa 5 kilometro na to mula roon. Mula roon sa pinanggalingan ko. At habang palapit na nga ako dun sa balag ng ampalaya, napansin ko to. Matagal ko na itong nakikita pero hindi ko pa rin alam ang tawag dito. Ito nga pala yung dahon na may dahon na kulay puti. Hindi ko lang kung bakit may nahahalo siyang kulay puting dahon. Pero sabi nila bulaklak daw niya yan. Pero mukha pa rin siyang dahon. O, pipitas ako na siya tapos tingnan nyo. Ayan o, dahon talaga siya pero kulay puti. At kahit anong baliktad ang gawin ko dito, talagang mukha tong dahon, hindi mukhang bulaklak. Pero sabi nila bulaklak. Anong tawag nito sa inyo? Meron din ba to sa inyo? At dito nga sa wakas narating ko na. Sa tagal-tagal ng nilakad ko, narating ko na rin tong lugar. Kita nyo naman nakapagsimula na nga siya. Kasi halos tanghali na rin kasi. May araw na nga. Kung di lang sana ako nalit ng gising. Garag-garag niya. Nariringo niya.